Hi, pagod na naman si Kunyang. Ayan, galing tayong market at namili tayo ng gagamitin natin for tonight sa ating dinner na ipakakain natin sa ating amo. Everyday ko nga pala itong ginagawa, itong aking pamamarket. Sobrang bigat nga pala nitong aking pinamili at meron diyang mga downy, may prutas, kaya naman sobrang bigat. At ito, atin ang aalwasin ng ating mga pinamili. At ito nga pala ang aking mga pinamili. At meron na tayong, yan, may watercress tayo, may shallot, may brown cabbage, at meron tayong, ano ba to, yung mahaba niya, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Ayan, sinasabi ko, downy, may chicken broth ba? Kita nyo guys, sobrang bigat talaga niyang dala-dala kong yan. Binili pa tayong bell pepper dahil nga bala ko, tonight, ay ako magluluto ng pininyahang manok. Ito nga palang pamamalengke ko ay araw-araw kong ginagawa. Pero minsan, ang ginagawa ko, pang 2 days ang binibili ko kasi minsan marami akong plantyahin. Kaya, gano'n naman ang ginagawa ko. At lahat ng mga pinamili kong yan bago ako magpunta sa market, syempre, meron tayong isang papel na dun lahat ililista kung ano-ano ang iyong mabibili. Kahirap namang mamili nang wala kang kalista-lista. Ito, ipakita ko sa inyo kung ano-ano pinamili ko. May chicken broth, may downy. Ayan. Meron tayong repolyo. At meron tayong dry cabbage. At yan, mga shallot. At meron tayong pork belly. At may dalawa tayong cucumber na kinakain ko everyday. At yan yung aking traffic light kung tawagin. At yan, meron tayong dry salted egg. Ayan, ibinili ko yung kumare ko. Dahil nagustuhan niya at masarap din daw ito. Oo, masarap yung panlahok-lahok sa mga squid. At yan, may star anise tayong binili. May banana flowers. At meron tayong 3 can na pineapple chunks. Kasi nga, balak kong pininyahang manok. At ito ang ating gulay. Watercress yan. Igigisa lang natin yan sa bawang. At ito ngayon ang aking biniling mga isda. 2 isda yan na para kinabukasan. Ipiprosen ko lang yung isa para hindi siya mabilasa. At yan lahat ang aking mga pinamili. At ngayon naman ay wala na itong pahinga. Dire-diretso na ito hanggang alas 8 ng gabi na nasa kusina ako. Ayan, magbabalat na tayo ng mga sibuyas at bawang diyan. Magsisimula na tayo at magpiprepare na tayo kung ano-ano mga lulutuin natin mamayang gabi. Para naman mamayang 6:30 pag magluluto ako, ready na lahat ang mga gagamitin ko. Ganun kadali, mas maaga mong i-prepare ang mga ingredients mo para mamaya sa pagluluto mo, luto ka lang na ng luto. Ganun din ba kayo dyan, guys? Pag ba kayo naghihiwa ng sibuyas, inaalis nyo ba yung nasa gitna na kulay green siya? Yung patubo na? Kasi ako, tinatanggal ko yan. Kasi sabi nung naririnig kong iba, medyo iba daw kapag meron siyang nasa gitna. Kaya naman tinatanggal ko yan. At kukuha tayo ng isang plato para dun ilagay lahat ang ating mga chinap-chop na shallot at bawang. So, ayan. Inahanda-handa ko na. Iniisa-isa ko ng gayatin ang mga dapat gagamitin ko mamaya para pag magluto ako. Ayan, kasama na rin dyan ang garlic. Alam nyo ba, sa pag ako nagpiprepare sa kusina, lalo na sa parting pahapon galing market, inaabot na ako dito. Wala na yan, wala nang upuan hanggang alas 8 na ng gabi ako dyan sa kusina. Kaya naman pagkakatapos ko, masakit ang likod ko. Kasi syempre, yung matagal mong pagkakatayo, lakad tayo, makaupo man, talagang saglit-saglit lang. Ayan, ganun talaga ang buhay kapag nagtatrabaho ka dito sa abroad. Talaga namang kakayanin mo lahat para sa kanila.